Mabuhay mga pag-asa ng bayan! This is Vanessa's Vlog na magbabahagi sa inyo ng aking kaalaman at karanasan tungkol sa aking pagtututo. Tara, samahan niyo ako sa aking ika-5 linggo ng pagtuturo. Sa linggong ito, hinati ko ang mga mag-aaral sa pangkat at nagkaroon kami ng iba't ibang gawain upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa kwento. Una hanggang 5 pangkat, ang una ay gumuhit at gumawa ng duktungang pasalaysay batay sa unang kabanata, at isa-isang kinuwento ang kanilang drawing. Nag-roleplay ang ika-2 pangkat mula sa 5 kabanata na nagpapakita ng pagsaklolo ni Aladdin kay Florante. Bumuo naman ng 2 tablio o frozen picture ang 3 pangkat para sa 4 na kabanata. Gumawa ng Venn diagram ang 4 na pangkat para sa kabanata 3 na pagkukumpara ng 2 ama. Gumawa ng spoken poetry ang 5 pangkat tungkol sa pag-alala ni Florante sa kanyang ama mula sa kabanata 2. Para sa ika-3 gawain, Character at Ako, pinag-aralan nila ang kabanata 6-10 gamit ang story map graphic organizer. Dito, ibinuo nila ang panghay at sinagot ang tanong, handa ka bang tulungan ng isang taong hindi mo kapanalig o kaaway? Bakit? Sa huling gawain, pili mo, sulat mo, pumili ang bawat mag-aaral ng paboritong kanilang karakter mula sa kabanata 11-15 tulad ni na Florante, Aladdin, Menalipo, Duke Briseño o Prinsesa Floresca at gumawa ng 8-12 linya ng spoken poetry upang ipakita ang mahalagang katangian at papel ng tauhan. Ang mga gawaang ito ay nagbibigay daan sa aktibong partisipasyon, kritikal na pag-iisip at malikhain nilang pagpapahayag habang natututo silang bumuo ng buod, magsuri ng karakter at maipakita ang damdamin sa pamamagitan ng sining at panitikan. Ang mga gawain ay malinaw na nakaangkla sa Philippine Professional Standards for Teachers. Una, Domain 1, Content Knowledge and Pedagogy. Ginamit ko ang iba't ibang strategiya tulad ng drawing, roleplay, tableau, Venn diagram, story map at spoken poetry upang maipaliwanag ang mga kabanata at mas mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ikalawa, Domain 2, Learning Environment. Nakalikha ako ng ligtas at sumigsiglang espasyo kung saan malaya silang nakapagbabahagi ng opinyon at damdamin tungkol sa tauhan at pangyayari. Ika-3, Domain 4, Curriculum and Planning. Nakaayos ang bawat gawain ayon sa banghay ng kwento mula kabanata 1-15 upang malinaw ang kakayahan nilang pumuo ng buod, suriin ang karakter at maunawaan ang aral ng akda. Ika-4, Domain 5, Assessment and Reporting. Sa pamamagitan ng mga gawaing pangklase, agad kong nasuri ang pag-unawa, malikhaing pagpapahayag at paikilahok na bawat mag-aaral sa ika-4 na linggo. Napagtanto ko na ang paggamit ng iba't ibang aktibidad ay higit pa sa simpleng pagtuturo ng kwento. Nakakatulong ito upang linangin ang kritikal na pag-iisip, pakikipagtulungan at pagpapahalaga sa panitikan. Maraming salamat sa pakikinig na aking ibinahagi. Hanggang sa muli, mabuhay ang pag-asa ng bayan.